Sa gitna ng kalmadong lawa, isang malakas na sigaw ng kalikasan ang umalingaw-ngaw nito lang Huwebes. Ang bulkang Taal nagkaroon ng bahagyang pagputok o pagsabog at nagbuga ng abo mula sa bunganga nito. Tila sinabayan nito ang sunod-sunod na pasabog at pag-ahon ng mga posibleng ebidensya na yumanig sa patuloy na paghahanap sa lost sabungeros na di umano pinatay at itinapon o ibinaon sa lawa ng Taal. Sa pagtatapos ng pagsisid ng Philippine Coast Guard o ng PCG sa unang kwadrant o bahagi ng lawa, kung saan di umano inilubog ang nawawalang mga sabungero, 4 na sako ang naiahon. 2 sakong buhangin, pampabigat, tsaka 2 sako na containing the remains. 91 ang total na submitted po since last week. Ang discernible talaga na obviously human is nasa 6 to 8 number of bones. Yung nahanap today sa quadrant na yon sa Taal Lake is a positive indication that he knew what he was talking about. Batay sa ginawang pagsusuri ng PNP Forensic Group, ang isa sa mga buto na kanilang na-recover sa lawa, bahagi ng buto sa balakang ng tao. Kasi andun yung mga structures na qualify na hip bone. Ang sinapit ng mga na-recover na buto, tila tugma sa mga isiniwalat ni alias Lando na una na naming itinampok dito sa KMJS taong 2022, taon kung kailan unang pumutok ang issue tungkol sa lost sabungeros. Si Lando, driver ng mga sabungero. Dinukot di mano sa sabungan sa Santa Cruz sa Laguna. Ikinulong pero kinalaunan pinakawalan. Bigla na kaming dinampot, tapos pinagtutulungan na kami ng suntok. Dinala kami doon sa pinaka-barracks nila. Doon niya ako kinulata. Ang sabi niya, gusto mo isasako kita. Nakatali na yung babay ko. Nakita ko na ating nakagapos. Nitong Huwebes, bilang bahagi ng paghahanap sa tinaguriang lost sabungeros, may nahukay na 3 kalansay ang mga otoridad, hindi sa lawa kundi sa isang pampublikong sementeryo sa bayan ng Laurel sa Batangas. Noong 2020, may lumutang na mga katawan sa Taal Lake. Ito, kinuha ng police natin. Nilibing na lang nila yun doon. Kasi hindi rin kinlaim sa funeraria ng mga families. 2 sa mga ito, kalansay ng isang lalaki, habang ang isa, hinihinalang kalansay ng babae. Yung isa parang female kasi may nahanapan din ng underwear ng babae. Hopefully, may makukuha DNA. Matatanda ang isa sa 34 na nawawala ang nooy buntis na si Jonalyn Lubugin na nawala kasama ang 5 iba pa sa sabungan ng Santa Cruz, Laguna, January 6, 2022. Matagal na po siyang nawawala. Ako po'y nag-aalala na talaga. Sabi mo nung una, yung mga nawawalang sabungero, malamang tinapon sa Taal Lake. May binalita nga sa akin, nakarating sa akin na yung buntis, parang lumutang. May buntis kasi, yung January 13, 2022 yata to, 2021, hindi ko na matandaan, may buntis kasing kasama. Pero sa ngayon, hindi pa makumpirma ang pagkakakilanlan ng mga nahukay na buto. In our meeting yesterday said that that uniform looked familiar. May clothes na nahanap, basketball uniform, sando. Ayon sa manager ng punerarya na tumanggap sa mga labi nung ito'y natagpuan at inilibing, nakagapos daw ang mga biktima at may tama ng bala sa ulo. Mga tapon lang po, may mga tama ng baril, laging ulo. Ano pong re-record ko, walang ID, walang tato, ang mukha, pag-ana, hindi na makilala, bulok na. Tapos nakatali ang mukha, ang kamay. Yung iba po. Pinag-aaralan ngayon ng mga otoridad kung konektado ang mga kalansay na ito sa mga nawawalang sabungero. Yun naman po mga relatives po na buhay ay lumapit na rin po sila. Pinuhanan na rin po namin sila ng standard specimen. Sabi po namin sa isa't isa, isa lang na may magmatch sa amin. Hustisya na po talaga yun eh.
Ang pinakabata sa Lost Sabongeros, ang Tubong Quezon Province na si Maison o Utoy kung kanilang tawagin. Si Utoy, 14 anyos lang daw nung naglahong parang bula. Kwento ng kanyang inang si Maricel, nagpapatuka ng manok ang kanyang anak sa isang sabungan sa Laguna kasama ang pinsang si John Paul, 17 anyos. Nagulat na ako nung sumama pala yung anak ko sa sabungan. Sabi ko, malang nagpaalam itong batang ito sa akin. Wala pa pong 1 buwan siyang nagtatrabaho doon. Si John Paul po yung nag-aaral pa noon, nung panahon yun. Kaso nga, di ba pandemic, ang pasok, nagpa-extra siya doon ang trabaho doon. Pagkatapos po na magpatuka ng mga manok sa farm, nauwi po ng bahay at para mag-aaral naman, may module sila dati. Hanggang sa natanggap na lang nila ang balitang sina Utoy at John Paul hindi na matunton. Tumawag po yung amo niya na nawawala na daw po yung anak ko. Namalayan ko lang ay sabi ng amo, pag mawawala yung anak ko ay hindi ko pinayagan na umalis yun. Ang alam ko po, ma'am, nadawit lang siya. Dahil hindi po yun marunong magsabong. Kumbaga po man siya ay nadamay lang. Ang alam po niya ay magpatukala ng manok, tapos nauwi sa bahay, gapainom lang yun ng mga manok doon. Sinubukan din daw nilang hanapin ang anak sa sabungan kung saan huli itong namataan. Hindi kami pinapasok doon eh. Tinaboy pa nga kami ng gwardiya, nag-aano daw po kami doon. Pumunta po kami nga sa NBI. Wala rin po silang mayan. Nagsampa po kami ng kaso-kaso lang po, ma'am. Wala kami ebidensya. Ito po ang paborito niyang suotin pag po siya naglalaro. At ito po ang katuwang niya, sandong yan. Nakikita ko po yung gamit niya, inatiklop ko po yung mga damit niya, tapos yung inayapos ko yung mga gamit niya. Sabi ko, anak, nasan ka na? Di ka na nakabalik. Sabi ko sa mga kapatid niya, huwag niyo apakalma ng gamit ni Utoy dahil baka isang araw bumalik yung anak ko. Ito po yung mga t-shirt at saka jacket ng anak ko na paborito niya. Lagi niya itong sinusuot. Kahit siya magpunta. Tapos yung sando na ginugupit-gupit, lagi pang tinitingnan. Naalala ko po ang anak ko, pumapatak na lang ang luha ko. Sobrang mahal po. Dahil nag-iisa po siyang lalaki na anak namin. Pag pumupunta kami ng dagat, magkasama kami. Namimiss ko lang mo yung ma'am. Namimiss ko na po siya talaga, ma'am. Pag po nakakakita ko na silang hiniuti talaga po ako na parang inadurog ang puso ko talaga, ma'am. Minsan po, napapanag-inipan ko yun si Maison. Sabi po niya sa akin, Mama, tulungan mo naman ako. Hirap na ako, Mama. Ang dating master agent naman ng isabong operation na si Arvin, inilahad na minsan na rin daw siyang pinagtangkaang patayin. Launa, ng madaling araw, on my way home po, hinarang po ako ng 2 SUV and 2 motor. Kita ang pagbaba ng isang gunman at pagpapaputok ng sunod-sunod gamit ang isang high-powered firearm bago tumakas ang mga salarin. Pinaulanan nila ako ng bala. Estimate ko po noon sa 6 na namumutok, nasa 200. Almost na bala po yung inubos nila sa akin. Binaril po nila ako ng malapitan at talagang sinusureball nila na mapatay po ako. Ang dami oh! Hanggang likod eh oh! Pero si Arvin, maswerte raw na nakaligtas. Awa naman po ng Panginoon. Hindi naman po tayo tinamaan ng bala. Nagkaroon lang po tayo ng mga gas-gas. Gawa po ng mga talsik po ng bubog po ng salamin. Siguro akala nila patay na ako. Nag-aalisan na sila. Ayon kay Julie Dondon Patidongan na unang nakilala sa alias na Totoy, ang nasa likod di umano ng tangkang pagpatay kay Arvin, ang dati nitong amo na si Charlie Atong Ang na boss din noon ni Arvin sa isabong. Ito lang nakaraang linggo, nakareceive ako ng tawag from Mr. Dondon Patidongan. And nung magkita kami, sabi niya sa akin kung may suspect na raw ako sa mga umambo sa akin noong 2021. Sabi ko sa kanya, ang alam ko mga pulis. Then tinanong niya po ako kung may alam na ba ako kung sino yung mastermind. Alam mo ba na si Mr. Atong Ang na nagpaambo sa'yo? Ang unang reaksyon ko, totoo ba? Sabi ko ganyan sa kanya. Anong kasalanan ko kay Boss Atong? Minahuli daw na mga magtsutsupe, na mananabong at nabanggit daw yung pangalan ko na
ako daw yung nagpi-finance sa kanila. Hindi naman po totoo. Tigilan nyo na yung kalokohan nyo. Tandaan nyo to. Pag hindi kayo tumigil, ako nakatingin ako sa inyo. Yan. Tingnan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo. Si Arvin, itinuturing na rin ngayong potential witness o saksi sa kaso. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang kampo ni Atong Ang tungkol sa paratang na ito ni Dondon. Tumanggi silang magpaunlak ng panayam. Samantala, sa isang press con nitong Lunes sa NAPOLCOM o National Police Commission, idinawit ni Dondon ang pangalan ng 18 mga pulis na di umano sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Pinapasagot na po natin doon sa complaint ni Patidongan yung pong 12 pulis na napangalanan doon po sa complaint affidavit. Matatandaan po natin, 18 actually nasa complaint pero 12 lang po doon ang nasa active service. 6 po doon tanggal na po sa serbisyo sa marami pong kadahilanan. From there, binigyan po sila ng 5 araw po mula po sa pagkakatanggap nila ng summons. Yung pong pang 5 araw na yon, pumapatak po ngayong araw na to o Sabado. As of this moment, Saturday morning, wala pa silang isinasubmit dahil po Sabado po yung bagsak nung pang 5 araw, pero po sila hanggang Lunes para sumagot. Kung hindi sila sumagot sa Lunes, magkakaroon po ng waiver of their rights to answer. I-assess na lang po yung complaint po ni Patidongan kung ito po ay dapat na sumampa pa ng formal charge sa mismong National Police Commission. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang iba pang mga akusado na tinutukoy ni Dondon, ngunit hindi sila tumugon sa aming mga mensahe. Kabilang sa mga sinampahan niya ng kaso, ang dating hepe ng NCRPO, Police Major General Jonel Estomo. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Pag sinabing ALPA, kasama siya sa hatian na tag 70 milyon. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang, na boss, patayin mo na si Dondon Patidongan. Agad naman itong pinabulaanan ni General Estomo. I categorically deny my involvement in any manner and I will present evidence to clear my name. I am ready to answer any allegations at the proper forum. At para kay Ginoong Patidongan, inihahanda na ng aking mga abogado ang kaukalang kaso sa malisyoso at walang batayang akusasyon sa akin. Samantala, isa pa sa pinangalanan ni Dondon, si Police Master Sergeant Joey Encarnacion na di umano merong palaisdaan sa Taal Lake kung saan din pinaniniwalaang itinapon noon ang mga di umano'y dinukot at pinatay na mga sabungero. Yung lugar na yan, sasama ka dyan para tumibay yung kaso? Ano balak mo dyan? Actually, hindi ako nakarating sa lugar na yan. Okay. Ang isa sa grupo na may-ari ng palaisdaan, si Encarnacion, alam lahat, kayang kumanta yun basta bigyan nila ng magandang partida. Ang palaisdaan natunto ng aming team sa bayan ng Laurel. 5 minuto lang ito mula sa Pampang. Ang kubo, abandonado na nung datna ng aming team. Ang palaisdaan, bahagi ng first quadrant na sinuyod ng Philippine Coast Guard kung saan naiahon nito lang Huwebes ang 2 pang sako ng mga buto. Kabilang na ang hinihinalang tadyang o rib ng pao. Sinubukan rin namin kuhanan ng pahayag ang kampo ni Encarnacion pero hindi sila tumugon. Samantala, aabuti ng 5 araw hanggang 1 linggo upang makabuo ng initial findings mula sa prinosesong DNA samples na nakuha mula sa mga na-recover na buto sa lawa. Pagkatapos nito, kakailanganin muli ng 1 pang linggo para naman ma-cross-match ang mga isinumiting DNA sample ng 18 kaanak ng mga nawawalang sabungero. Yung pong mga suspect na gumawa nito, ang gusto ko po ay sana may maparusahan, mabigyan ng hustisya ito nga to para matigil na sila. Dapat hindi palampasin yung mga ganyan. Masyado nang umaabuso sa mga tao. Sana po tapos na siya ngayon ng senior high school. Pangarap po niya ay maging isang pulis. Yun po ang sabi niya sa akin, Mama, gusto ko maging pulis ako para matulungan ko yung mga tao. Anak, bigyan kita ng katarungan sa pagkawala mo. Agawin namin lahat at ang paraan para mabigyan ka ng hustisya. Alam mo to, John Paul, miss na kita. Dalahin ko sa Panginoon Diyos na sana ay magbalik ka, kung buhay ka man, sana ay magkita pa rin tayo. Hindi naman ako naniniwala na ikaw ay patay na. Hindi ko paggawa ito. Ngayon, itinuro ko na kung sinong mastermind, si Mr. Atong Ang.
na lagi niyang pinagbintangan na nagsisinungaling daw ako. Naniniwala po ako dahil isa po siya doon sa suspect na hinahanap namin dati. Siya po yung naging testigo kaya alam ko po na marami po siyang alam. Paglalaan po namin ang hustisya na hinahanap namin hanggang sa malaman kung sinong mastermind nito at mapatawan po siya ng kaparusahan na idinaan sa tamang proseso, makulong o pagbayaran niya ang kanyang mga nagawang kasalanan sa mga mahal namin sa buhay. Ang mga pamilya ng mga biktima na matagal noong nananahimik sa takot, ngayon muling nabuhayan ng loob at parang bulkan din na matagal mang nagpigil. Isinabog ang kinikimkim na galit at dalamhati. Sana huwag maramdaman ng mga magulang nyo ang nararamdaman namin. Sabay sigaw para sa napakatagal na nilang inaasam na